May mga gabing hindi mo malilimutan, mga salitang tumatatak sa puso mo na parang markang bakal. Para sa akin, iyon ang gabi bago magpasko. Ang gabing sinabi sa akin ng sarili kong asawa, si Maria, sa loob mismo ng pamamahay na ako ang nagtayo, na ako ay isang pasanin. Nakatayo kami noon sa kusina. Amoy na amoy ko pa ang hamon na inihahanda niya para sa Noche Buena. Pero ang lamig sa pagitan namin, mas matindi pa sa simoy ng Disyembre. Tiningnan niya ako pero hindi sa aking mga mata, sa may bandang balikat ko lang. At sinabi niya, Roberto, siguro mas mabuti kung dito ka na lang muna sa Maynila ngayong Pasko. Nabitawan ko ang baso ng tubig, hindi ko naramdaman. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, at doon na niya sinabi ang mga salitang pumasag sa lahat. Napag-usapan na naming mga bata, lahat kami, nahihirapan na kasi sila sa'yo. Masyado ka na daw, mahirap pakisamahan. Mahirap pakisamahan. Mahirap pakisamahan. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko ang mga salitang yon. Mahirap pakisamahan. Ako? Ako na nagtrabaho sa loob ng 35 taon bilang inhinyero? Ako na nagdisenyo ng mga tulay na hanggang ngayon ay dinadaanan ninyo? Ako na tiniyak na ang bawat Pasko sa loob ng 40 taon ay mayroong kweso de bola at hamon sa lamesa at may regalong bubuksan ang bawat isa? Ang pakiramdam ay parang sampal na nanggaling sa pinakamamahal mo, isang kahihiyan, isang matinding hiya. Sa sarili kong bahay, pinaramdam nila sa akin na ako ang bisitang kailangang umalis para hindi makaistorbo, walang utang na loob. Iyon ang salitang hindi nila sinabi pero iyon ang naramdaman ko. Sa loob ng maraming taon, ako ang naging haligi ng tahanan. Ako ang gumigising bago pa sumikat ang araw at umuuwi kapag tulog na ang mga bata. Bawat sentimo ng sweldo ko, bawat patak ng pawis, ibinuhos ko para sa kanila. Para sa pag-aaral ni Paulo sa Ateneo, para sa magarbong kasal ni Isabel, maging ang bahay na yon sa Batangas na pag-aari namin. Ang lugar kung saan nila ako ayaw papuntahin, dugo at pawis ko ang puhunan doon, pero habang tumatanda ako, para bang unti-unti akong nawawalan ng boses. Ang mga opinyon ko na dati ay batas sa aming tahanan ay naging ingay na lang sa kanilang pandinig. Ang mga payo ko na base sa 35 taong karanasan ay itinuturing nilang luma o wala na sa uso. Nag-iisa ako sa gitna ng sarili kong pamilya. Naging anino na lang ako sa bahay na ako mismo ang nagpatayo. Walang pakialam, iyon sila. Hanggang sa dumating ang araw na nagpasya silang wala na talaga akong silbi. Isang lumang kasangkapan na kailangan ng itabi sa bodega. At ang bodega, doon ako nagpunta matapos ang pag-uusap naming iyon. Habang si Maria ay nag-eempeke ng mga gamit nila para sa biyahe papuntang Batangas, dahan-dahan akong bumaba sa maliit kong bodega sa silong. Ang lugar na iyon na lang ang natitirang akin, puno ng mga lumang gamit, mga plano at mga tornilyo. Para sa kanila, isa lang iyong tambakan. Isang lugar kung saan naglalaro ang isang matandang walang magawa, pero hindi nila alam. Sa loob ng 8 buwan, ang bodegang iyon ang naging opisina ko. Ang lumang computer na regalo pa nila sa akin noong Pasko, 5 taon na ang nakalipas, iyon ang naging sandata ko. Habang iniisip nilang naglalaro lang ako ng solitaire o nagbabasa ng balita, palihim kong tinuruan ang sarili kong mag-code. Pinag-aralan ko ang teknolohiyang hindi nila maiintindihan at sa bodegang iyon, sa gitna ng alikabok at kalawang, bumuo ako ng isang bagay na babago sa lahat. Hindi nila alam na ang matandang mahirap pakisamahan ay may itinatagong lihim na yaman. Isang alas, isang trump card na hindi nila inaasahan. Ang tatay na itinuring nilang laos at walang silbi ay nakalikha pala ng isang teknolohiyang nagkakahalaga. Hindi lang ng libo, kundi ng daan-daang milyong piso. Oo, tama ang narinig ninyo, 500 milyong piso. At ang lahat ng iyon ay nakapangalan sa akin. Ang matandang lolo na itinaboy nila ay naghahanda ng bumalik. At hindi para maningil. Gusto nilang mawala ako. Gusto nilang manahimik ako sa isang tabi. Pero ngayon, hindi lang ang Pasko ang babawiin ko ang aking dangal. Ang dangal na unti-unti nilang tinanggal sa akin
sa bawat pag-iling, sa bawat pagbuntong hininga, sa bawat pagbaliwala nila. Bibigyan ko sila ng isang leksyon tungkol sa respeto, isang leksyon na ikukwento nila sa kanilang mga magiging apo. Ang kwento ng isang ama na itinuring nilang basura, pero sa huli ay naging isang kayamanan na hindi nila akalain. Hindi ako mananahimik kung naranasan nyo na pong maramdaman na parang bisita na lang kayo sa sarili ninyong pamamahay. Kung minsan na po kayong binaliwala ng mga taong pinagsilbihan ninyo ng buong buhay, i-like at i-share po ninyo ang video na ito at mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Kwentuhan niyo po ako. Nasaan po kayo nanonood ngayon? Mula ba sa Luzon, Visayas, or Mindanao? O baka isa po kayo sa mga kababayan natin sa abroad? Pakinggan po natin ang kwento ng isa't isa. Dahil ang kwento ko ay nagsisimula pa lang. Matapos umalis ni Maria at ng mga bata papuntang Batangas, ang bahay ay biglang naging sobrang tahimik. Ang katahimikan ay parang isang mabigat na kumot na bumalot sa buong paligid. Dati ang katahimikang ito ang hinahanap-hanap ko pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho. Pero ngayon, iba ang dating nito, malungkot, malamig. Para bang ang bawat sulok ng bahay ay sumisigaw na wala ako roon, na hindi ako kasama. Sa halip na magmukmok sa sala kung saan nakatayo ang Christmas tree na pilit ipinadekorasyon sa akin ni Maria, dahan-dahan akong bumaba sa hagdanan, papunta sa aking bodega, ang aking munting kaharian. Madilim doon at medyo amoy, alikabok at lumang kahoy, pero para sa akin, ito ang pinakapanatag na lugar sa buong mundo. Dito, walang nanghuhusga. Dito, ang mga gamit ko ay nananatili sa lugar kung saan ko sila inilagay. Dito, ako pa rin ang may kontrol. Umupo ako sa aking lumang silya sa harap ng aking computer at hinayaan kong bumalik ang lahat sa aking alaala. Ang simula ng lahat ng ito, nagsimula ito 8 buwan na ang nakalipas sa isang retirement party. Party iyon para sa isa sa mga dati kong kasamahan sa City Hall. Maingay ang lugar, puno ng mga dating katrabaho na masayang nagbabalikan ng mga lumang kwento. Isa sa mga nakausap ko ay si David Lim, isang inhinyero rin na mas bata sa akin ng ilang taon. Matapos niyang umalis sa gobyerno, pumasok siya sa mundo ng tech. Naging consultant siya para sa mga malalaking construction firm. Habang hawak namin ang aming mga baso ng beer, napunta ang usapan sa aming dating propesyon. Roberto, sabi niya, alam mo ba kung ano ang pinakamalaking problema sa construction ngayon? Umiling ako. Hindi na ang tibay ng materyales o ang galing ng mga arkitekto, patuloy niya. Ang problema ay ang coordination, ang pag-uusap. May sariling software ang mga arkitekto, iba ang sa mga inhinyero, iba rin ang sa mga contractor. Ang resulta, pagkakamali, pagkaantala, gastos. Milyon-milyong piso ang nasasayang dahil lang sa hindi pagkakaunawaan. Tumango ako. Alam na alam ko ang sinasabi niya. Sa 35 taon ko sa serbisyo, iyan ang sakit ng ulo ko araw-araw. Pero may naalala ko, isang bagay na halos nakalimutan na ng lahat. Noong dekada 90, sabi ko sa kanya, noong ginagawa pa namin ang extension ng LRT1, gumawa ako ng isang sistema, simple lang, papel lang. Isang paraan para maging pare-pareho ang format ng mga ulat at komunikasyon ng lahat ng kontraktor. Naalala ko pa iyon. Isang solusyon na ginawa ko dahil sa sobrang frustrasyon at naging epektibo ito. Ginamit ito ng syudad sa loob ng ilang taon pero kalaunan na luma rin at napalitan ng mga bagong teknolohiya. Ngunit ang prinsipyo, ang lohika sa likod nito ay nanatili sa isip ko. Kailangan ng isang universal platform, sabi ni David, na tila hindi gaanong narinig ang sinabi ko. Isang sistemang kayang magsalin ng lahat ng impormasyon sa real time. Baka pwedeng gamitan ng AI. Kung sino man ang makagawa niyan, magiging bilyonaryo. Pagkatapos niyang sabihin niyon, nag-iba na ang aming usapan. Pero ako, hindi na naalis sa isip ko ang sinabi niya, 1 bilyong pisong ideya. At ang solusyon, ang blueprint, ay nasa isip ko na sa loob ng halos 30 taon. Kinabukasan bumaba ako sa bodega. Pinuksan ko ang lumakong computer at nagsimula akong mag-aral. Sa edad na 67,
Natuto akong gumamit ng Python, isang computer language, na parang alien sa akin noong una. Nagbasa ako ng mga libro tungkol sa machine learning. Pinanood ko ang daan-daang oras ng mga tutorial sa YouTube. Noong una, tinatawanan lang ako ng pamilya ko. Naalala ko isang araw, nakita ako ni Paulo, ang panganay ko, na tutok sa computer. "Dad, ano yan?" tanong niya. "Nag-aaral akong mag-code," sagot ko. Tumawa siya. "Nako, Dad, you can't teach old dogs new tricks," sabi niya, sabay tapik sa balikat ko. Si Maria naman, sinasabi sa mga kaibigan niya sa book club na dumadaan daw ako sa isang late life crisis, na imbis na tanggapin ang pagre-retiro, naglalaro daw ako sa computer. Masakit. Oo, pero hindi ko sila pinansin dahil sa bawat araw na lumilipas sa bawat linya ng code na isinusulat ko, may nabubuo. Ang mga prinsipyo ng aking lumang sistema na gawa sa papel, unti-unti kong isinasalin sa digital na mundo. Ito ay hindi lang isang laro. Ito ay pagpapatunay sa kanila at sa sarili ko na hindi pa ako tapos, na hindi pa ako laos. At sa loob ng 8 buwan, sa gitna ng pangungutya at pagbabaliwala nila, nabuo ito. Hindi maganda ang itsura, simple lang, pero gumagana. Ang aking sikreto, ang aking tahimik na pagpupursige ay natapos na. Pagkatapos kong masubukan ang aking prototype gamit ang mga lumang datos ng proyekto mula sa City Hall, namangha ako sa resulta. Ang bilis, ang episyente, ang mga pagkakamali na dati ay inaabot ng linggo para matuklasan. Nakikita ng sistema ko sa loob lang ng ilang minuto. Alam kong may hawak akong isang bagay na espesyal, pero kailangan ko ng kumpirmasyon, kailangan ko ng opinyon ng isang taong nasa industriya. Kaya tinawagan ko si David Lim. "David," sabi ko, "libre ka ba magkape? May gusto lang akong ipakita sa iyo." Nagkita kami sa isang coffee shop sa Makati. Dala ko ang luma kong laptop. Medyo nahihiya pa ako dahil ang laptop niya ay sobrang nipis at moderno, habang ang sa akin ay makapal at mabigat. "Naalala mo yung pinag-usapan natin sa party?" tanong ko. "Yung tungkol sa isang universal platform?" May kinalikot lang ako. Umorder kami ng kape at umupo sa isang sulok. Binuksan ko ang aking laptop at ipinakita ko sa kanya ang ginawa ko. Sa unang minuto, tahimik lang siyang nanonood. Pagkatapos ng 2 minuto, nakita kong unti-unting nanlalaki ang kanyang mga mata. Pagdating ng 5 minuto, binitawan niya ang kanyang tasa ng kape at tumingin sa akin. Hindi isang ordinaryong tingin. Para bang ngayon lang niya ako nakita. "Roberto," sabi niya, ang boses niya ay mahina at puno ng pagkamangha. "Saan mo ito nakuha?" "Ginawa ko," sagot ko. "Imposible. Kailan mo pa ito ginagawa?" "Mga 8 buwan na siguro." Tumawa si David, pero hindi tawa ng saya. Tawa iyon ng isang taong hindi makapaniwala. "Roberto," sabi niya ulit, mas seryoso na ngayon, "hindi mo ba naiintindihan kung ano itong hawak mo? Ito ang sinasabi kong ₱1 bilyon ideya, at ginawa mo ito mag-isa sa loob ng bodega mo?" Tumango lang ako. Doon ipinaliwanag niya sa akin ang tunay na potensyal ng aking nilikha. Hindi lang ito isang simpleng software. Ito ay isang revolusyon mula sa araw na iyon. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Ginamit ni David ang kanyang mga koneksyon. Ipinakilala niya ako sa isang kumpanya na tinatawag na Apex Ventures. Isa itong malaking venture capital firm na nag-i-invest sa mga teknolohiyang may kaugnayan sa construction. Noong una, kinakabahan ako. Ang mga opisina nila sa BGC ay gawa sa salamin at lahat ng tao doon ay bata, matatalino at naka-Amerikana. Samantalang ako, isang retiradong inhinyero na naka-polo shirt lang, nagkaroon kami ng sunod-sunod na meeting. Tinanong nila ako ng lahat ng klase ng tanong, mga tanong na teknikal, tungkol sa negosyo, tungkol sa market. Pero hindi ako natinag. Sinagot ko silang lahat. Ang 35 taon kong karanasan, iyon ang naging sandata ko. Alam ko ang industriya, alam ko ang mga problema, at alam ko na ang solusyon ay nasa laptop ko. Pagkatapos ng 3 linggong masinsinang pag-uusap at pagsusuri, tinawag nila ako para sa isang huling meeting. Ako lang at ang 3 pinakamatataas na opisyal ng Apex Ventures.
Ang sabi ng CEO, isang lalaking nasa 40 anyos pa lang, Mr. Santos, hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Interesado kami sa iyong teknolohiya, pero hindi kami interesadong mag-invest lang. Gusto naming bilhin ito, lahat-lahat. Huminto ang paghinga ko, at bilang pagkilala sa iyong galing, patuloy niya, gusto ka rin naming kunin bilang Chief Technical Advisor ng proyekto. Ikaw ang mamumuno sa development team. Pagkatapos ko sinabi niya ang numerong hanggang ngayon ay nagpapabingi pa rin sa akin kapag naaalala ko. Ang alok namin ay 500 milyong piso. 500 milyon piso. Hindi ako nakapagsalita. Ang buong buhay kong pagtatrabaho, ang lahat ng sahod na natanggap ko kapag pinagsama-sama ay hindi aabot kahit sa katiting ng halagang iyon. Nanginginig ang kamay ko habang inaabot nila ang mga dokumento. Sabi nila, pag-aralan ko daw muna kasama ng abogado ko. Ang anunsyo ay gagawin sa publiko sa araw ng Boxing Day, Disyembre 26. Pag-uwi ko sa bahay ng gabing iyon, dala-dala ko ang bigat ng isang sekretong nagkakahalaga ng kalahating bilyong piso. Tiningnan ko si Maria habang naghahanda siya ng hapunan. Tiningnan ko ang mga litrato ng mga anak ko sa pader. Paano ko ito sasabihin sa kanila? Paano ko ipapaliwanag na ang tatay na tinatawag nilang mahirap pakisamahan at laos ay biglang magiging isa sa mga pinakamahalagang tao sa industriya na minsan nilang minamaliit? Baka isipin nilang nababaliw na ako, kaya nagpasya ako, mananahimik muna ako. Hahayaan kong ang balita na mismo ang magsabi sa kanila. Dumating ang Disyembre 24, araw ng Noche Buena. Umalis si Maria noong 23 pa lang, dala ang mga maleta na para bang kasama ako. Baka magbago ang isip mo, sabi pa niya, bago sumakay sa kotse. Isang peking paanyaya. Alam naming pareho na hindi ako susunod. Hindi ko ipagsisiksikan ang sarili ko sa isang selebrasyon kung saan hindi ako welcome. Kaya naiwan akong mag-isa sa bahay. Ang bahay na pinalamutian niya ng mga Christmas lights at parol na para bang mayroong masayang pamilyang magdiriwang dito. Pero wala. Ang mga ilaw na kumukutikutap sa labas ay kabaligtaran ng dilim at katahimikan sa loob. Para akong naglalakad sa isang museo ng Pasko, lahat ng dekorasyon ay nandoon, pero wala itong buhay, wala itong kaluluwa. Umupo ako sa paborito kong silya sa sala. Naglagay ako ng isang baso ng Scotch on the rocks. Tinitigan ko ang Christmas tree. Naalala ko ang mga nakaraang Pasko. Noong maliliit pa sina Paulo at Isabel, sabik na sabik silang magising para buksan ang kanilang mga regalo. Naalala ko ang amoy ng luto ni Maria, ang hamon queso de bola at ensaymada, ang tawanan, ang kwentuhan. Ngayon ang naririnig ko lang ay ang ugong ng refrigerator at ang tibok ng sarili kong puso. Nakakagulat pero hindi ako galit. Akala ko, sa araw na ito, mag-aapoy ako sa galit at sama ng loob. Pero wala. Ang naramdaman ko ay isang kakaibang kapayapaan. Isang malungkot na kapayapaan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, walang bumubuntong hininga kapag nagsasalita ako. Walang nagpapalitan ng tingin kapag nagbibigay ako ng opinyon. Walang nagpaparamdam sa akin na mali ako. Ako lang. Ang aking mga iniisip at ang aking baso ng alak. Bandang 10:00 ng gabi. Tumunog ang telepono ko, si Paulo. Dad, sabi niya. Ang boses niya ay medyo formal, medyo alanganin. Tumawag lang ako para batiin ka ng maligayang Pasko. Maligayang Pasko rin, anak, sagot ko. Kumusta ka dyan? Okay ka lang ba? Tanong niya. Isang tanong na parang nanggaling lang sa obligasyon. Okay lang ako, magsaya kayo dyan. Sabi ni Mama, nagdesisyon ka daw na huwag nang sumama. Nagdesisyon? Iyon pala ang tingin nila. Na-desisyon ko ito, hindi ko na siya tinama. Oo, sabi ko na lang. Mas gusto ko munang mapag-isa. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Sige Dad, baka sa susunod na taon, ha? Sabi niya. Bago pa ako makasagot, ibinaba na niya ang telepono. Pagkatapos ng tawag na iyon, mas lalo kong naramdaman ang pag-iisa. Bumaba ako sa aking bodega, binuksan ko ang aking computer. Doon sa harap ng aking nilikha, nahanap ko muli ang aking saysay. Nagtrabaho ako. Inayos ko ang ilang mga teknikal na detalye, pinakinis ko ang interface. Para sa akin, ito ang aking Noche Buena.
ang pag-aalaga sa nag-iisang bagay sa mundo na nakakaintindi sa akin. Bandang tanghali ng Pasko, umakyat ako para gumawa ng sandwich. Palaman ay ham at keso, dahil tradisyon pa rin, kahit wala na ang pamilya. At habang papalapit ang hating gabi, habang papalapit ang Disyembre 26, ang araw ng anunsyo, naramdaman ko ang pagbabago. Hindi na ako si Roberto, ang retiradong inhinyero. Hindi na ako si Dad, ang matandang mahirap pakisamahan. Malapit na. Malapit na nilang malaman kung sino talaga ako. At habang pinapanood kong umikot ang mga kamay ng orasan. 11:59, 12 Wala akong naramdamang takot, kundi pananabik. Eksaktong 1 minuto pagkatapos ng hating gabi habang opisyal ng Disyembre 26, biglang tumunog ang aking telepono. Ang tunog nito ay parang kidlat na bumasag sa katahimikan ng buong bahay. Tiningnan ko ang screen. Si Paulo. Napakunot ang noo ko. Katatawag lang niya kagabi, bakit siya tatawag ulit sa ganitong oras? Baka may masamang nangyari, baka nagka-emergency. Agad kong sinagot, ang puso ko ay biglang kumabog ng malakas. Anak, anong nangyari? Ayos lang ba kayo diyan? Sa kabilang linya, hindi ko narinig ang isang kalmadong boses. Narinig ko ang isang boses na nanginginig, mataas at puno ng pagkalito. Dad, sigaw niya, na parang hirap siyang huminga. Dad, anong ginawa mo? Anong pinagsasabi mo, Paulo? Ayusin mo ang salita mo, hindi kita maintindihan. Ang una kong naisip, baka nakainom siya o baka may nang-away sa kanila. Yung pangalan mo, Dad, nasa news, kakapadala lang ng notification ng GMA News app sa cellphone ko? Anong balita? Tanong ko. Kahit nasa kaibuturan ng aking isipan, alam ko na, dumating na. Mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Sabi dito, patuloy ni Paulo, ang boses niya ay basag na, Roberto Santos, isang civil engineer mula sa Manila, ipinagbili ang isang makabagong construction technology platform sa Apex Ventures sa halagang, huminto siya, narinig ko siyang huminga ng malalim. Dad, sabi dito, 500 milyong piso. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Narinig ko lang ang sarili kong paghinga. Umupo ako sa silyang pinakamalapit sa akin. Pakiramdam ko, biglang nanghina ang aking mga tuhod. Alam kong darating ang anunsyo, pero hindi ko inakala na literal silang maglalabas ng balita sa unang minuto pa lang ng Boxing Day. Yun ba? Sabi ko. Sinisikap na maging kalmado ang aking boses. Dad, totoo ba to? Sabihin mo sa akin, totoo ba to? Totoo anak, sagot ko. At yan pa lang ang paunang bayad. May mga kasunod pa depende sa performance ng platform. Katahimikan ulit. Mas matagal ngayon. Pagkatapos, narinig ko siyang bumulong. Diyos ko. At pagkatapos, kailangan kitang tawagan ulit. At ibinaba niya ang telepono. Hindi pa nakakalipas ang 30 segundo, tumunog ulit ang telepono ko. Si Isabel naman. Pagkatapos niya, si Maria. Pagkatapos ni Maria, si Paulo ulit. Sunod-sunod, walang tigil. Para bang isang dam na biglang gumuho, ang telepono ko na halos hindi tumutunog sa loob ng 1 linggo ay biglang hindi na tumigil sa pag-ring at pag-vibrate. Hindi ko sinagot ang karamihan sa kanila. Hinayaan ko lang silang mapunta sa voicemail. Hindi pa ako handa. Hindi pa ako handa na harapin sila. Hindi pa ako handa sa kanilang mga tanong, sa kanilang pagkagulat, sa kanilang pagsisisi. Kinabukasan, pagkising ko, tiningnan ko ang aking telepono. Mayroon akong 47 text messages, 12 voicemails, 6 na emails. Karamihan ay galing sa aking pamilya. Ang iba ay mula sa mga dati kong kasamahan na nakabasa ng balita. Mayroon ding ilang mga reporter na humihingi ng interview. Pinatay ko ang telepono ko, umupo ako sa kusina at nagtimpla ng kape. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ko ang kapangyarihan. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa katahimikan, sa katahimikang pinili ko. Ako na ngayon ang may hawak ng oras. Ako na ngayon ang magdedesisyon kung kailan ako magsasalita. Bandang hapon, narinig kong bumukas ang pinto sa harapan, hindi man lang kumatok si Maria. Nakatayo siya sa may sala, suot ang sweater na binili ko para sa kanya noong nakaraang Pasko. Ang sweater na minsan lang niyang sinuot.
Hanggang ngayon, tiningnan niya ako. Ang mga mata niya ay puno ng mga tanong na hindi niya masabi. At alam ko sa sandaling iyon na ang buhay namin ay hindi na kailanman magiging pareho. Ang laro ay nagbago na. Nakatayo lang si Maria sa may pintuan ng sala. Dala pa niya ang kanyang handbag na parabang hindi siya sigurado kung papasok ba siya o aalis na lang ulit. Matagal kaming nagkatitigan, walang nagsasalita. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang orasan sa dingding na tila bumagal ang pag-ikot. Sa wakas, siya ang unang bumasag sa katahimikan. "Roberto," sabi niya, ang boses niya ay mahina, halos pabulong, para siyang dayuhan sa sarili naming bahay. Iniwas ko ang aking tingin at humigop ako ng kape. Nagkunwari akong abala, nagkunwari akong hindi apektado. Pero sa loob-loob ko, ang puso ko ay parang tambol sa lakas ng kaba. Ito na yon, ang paghaharap na matagal ko nang iniiwasan at hinintay. Lumakad siya papalapit at umupo sa silyang nasa tapat ko. Inilapag niya ang kanyang bag sa sahig at ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin?" Tanong niya ulit, mas malakas na ngayon. Tiningnan ko siya. Tiningnan ko talaga siya ng maigi. Nakita ko ang pagod sa kanyang mga mata. Nakita ko ang pagkalito. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita ko rin ang bakas ng hiya. "Ang alin, Maria?" tanong ko. "Ang alin ang hindi ko sinabi sa'yo?" "Huwag ka nang magkunwari, Roberto. Alam mo ang tinutukoy ko. Ang teknolohiya, ang deal, ang pera, lahat ng ito." Ngumiti ako, isang mapait ng ngiti. Itinabi ko ang aking tasa ng kape. "Sagutin mo ako ng tapat, Maria," sabi ko. Ang boses ko ay kalmado pero may diin. "Kung sinabi ko sa iyo, 8 buwan na ang nakalipas, Maria, may ginagawa ako sa bodega. Isang proyekto, mag-aaral akong mag-code. Ano sa tingin mo ang magiging reaksyon mo?" Nakita kong nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nagbukas ang kanyang bibig para magsalita, pero agad din niya itong isinara. Alam niya ang sagot. Alam naming pareho. "Hindi iyan patas," sabi niya sa wakas. "Hindi patas?" sagot ko, at naramdaman ko ang unti-unting pag-akyat ng init sa aking dibdib. Ang lahat ng sakit, lahat ng sama ng loob na kinimkim ko sa loob ng 1 taon ay nagsisimula ng kumawala. Ang hindi patas, Maria, ay yung araw-araw akong bumababa sa bodega para magtrabaho sa isang bagay na pinaniniwalaan ko, habang ang asawa at mga anak ko ay iniisip na naglalaro lang ako. Ang hindi patas ay yung walang kahit isang nagtanong, "Dad, anong ginagawa mo? Kamusta na yung proyekto mo?" Kahit isang beses lang, wala. "Pwede mo namang sabihin sa amin," kiit niya. "Nagsasabi ako." Halos mapasigaw na ako. Araw-araw akong nagsasabi. Nagbibigay ako ng opinyon tungkol sa negosyo, tungkol sa politika, tungkol sa buhay. Pero ano ang natatanggap ko? Pagiling, pagbuntong hininga. Mga tinginang nagsasabing, "Heto na naman si tatay." Ginawa ninyong lahat na malinaw sa akin, Maria, na ang mga opinyon at ideya ko ay hindi na welcome sa bahay na ito, na ako ay isang istorbo, isang matandang makulit na kailangang tiisin. Nakita kong nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. "Hindi totoo yan," sabi niya, pero ang boses niya ay walang katiyakan. "Hindi totoo?" tanong ko. "Dito na. Ito na ang sandali. Kung hindi totoo, bakit mo sinabi kay Tita Linda mo, sa mga kaibigan mo sa book club, na dumadaan ako sa isang late life crisis, na imbis na tanggapin ang pagre-retiro, naglalaro lang ako sa computer?" Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata para siyang nasampal. Hindi niya inaasahan na malalaman ko. "Oo, Maria, nalaman ko." Sabi ko, mas mahina na ngayon ang aking boses. Si Tita Linda mismo ang nagsabi sa akin, dahil naawa siya, dahil para sa kanya ang ginawa mo ay isang kalupitan. Doon na siya tuluyang napaiyak. Hindi isang malakas na iyak, tahimik lang. Mga luhang sunod-sunod na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Umiyak siya para sa lahat, para sa mga salitang sinabi niya, para sa mga salitang hindi niya sinabi, para sa asawang hindi niya nakita kahit na araw-araw niyang kasama. "Patawarin mo ako," sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. "Para saan?" tanong ko. "Gusto kong marinig. Kailangan kong marinig. Sa hindi pakikinig," sabi niya.
sa hindi pagbibigay ng seryosong pansin sa'yo, sa pag-iisip na ikaw na lang ang dati, ang matigas kong asawa na hindi marunong magbago. Matanda na ako, Maria, sabi ko, at matigas ang ulo, pero hindi ako laos. Hindi ako naging laos. Alam ko, sagot niya, kasabay ng pagpunas ng kanyang mga luha. Alam ko na ngayon hindi ka laos. Umupo kami roon sa gitna ng katahimikan. Ang pag-iyak niya at ang mabigat na paghinga ko. Alam naming pareho na ito ay hindi katapusan, kundi simula, ang masakit at mahabang simula ng paghilom. Nang gabing iyon, dumating sina Paulo at Isabel. Magkasama sila na nangangahulugang plinano nila ito. Pumasok sila sa sala na parang mga teenager na nahuling gumawa ng kasalanan. Hindi sila makatingin sa akin ng diretsyo. Si Paulo, ang anak kong laging mayabang at puno ng kumpiyansa, ay nakayuko lang at pinaglalaruan ang susi ng kanyang kotse. Si Isabel naman ay nakatayo sa likod niya na parang ginagawa niyang panangga ang kanyang kapatid. Dad, sabi ni Paulo, na sa wakas ay naglakas loob na magsalita. Kailangan naming humingi ng tawad sa iyo. Maraming tawad, dagdag ni Isabel, ang boses niya ay nanginginig. Hindi ako nagsalita. Hinintay ko lang sila. Alam kong mahirap ito para sa kanila pero kailangan nilang pagdaanan, kailangan nilang mahanap ang tamang mga salita. Ang trato namin sa iyo, Dad, patuloy ni Paulo, para bang hindi ka na mahalaga na ang mga karanasan mo, ang kaalaman mo, ang mga ideya mo, ay lumana at mali kami, sobrang mali. Ang ginawa mo, Dad, ay hindi ka panipaniwala, sabi naman ni Isabel. Pinabasa ko ang mga artikulo online. Sinasabi nila na babaguhin nito ang construction sa buong bansa. Tinawag pa ito ng isang journalist na the most innovative solution to come out of the Philippines in the last decade. Wala akong pakialam sa sinasabi ng mga journalist. Sabi ko, ang boses ko ay matatag at walang emosyon. Natigilan sila. Saan ka may pakialam, Dad? Tanong ni Paulo. Ang boses niya ay nagpapakita ng tunay na pagkalito. Doon ko sila tiningnan, isa-isa, sa kanilang mga mata. May pakialam ako sa respeto, sabi ko. Hindi respeto dahil kumita ako ng pera, kundi respeto dahil ako ang ama ninyo. Dahil nabuhay ako ng 67 taon sa mundong ito at baka sakali may alam akong ilang bagay na sulit pakinggan. Nakita kong sabay silang tumango, puno ng pagsisisi. May pakialam ako, patuloy ko, na maging parte ng isang pamilyang pinapahalagahan ako dahil sa kung sino ako, hindi dahil sa kung sino ang gusto nilang maging ako. May pakialam ako na magkaroon ng mga pag-uusap kung saan ang opinion ko ay hindi agad binabasura dahil lang matanda na ako o dahil hindi ko naiintindihan ang social media o dahil natatandaan ko pa kung ano ang nangyari noong huling may nag-uso ng isang scheme na tulad ng cryptocurrency. Hindi naman tungkol sa cryptocurrency yung podcast, mahinang bulong ni Paulo. Tungkol yun sa investment strategies. Tungkol yun sa cryptocurrency, sabi ko. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Sige na nga, oo na. Medyo tungkol yun sa cryptocurrency, lumapit si Isabel. Dad, pwede ba tayong magsimula ulit? Hindi para kalimutan ang lahat pero para subukang maging mas mabuti? Dito ko na itinapon ang tanong na kanina pa nasa isip ko. Ang tanong na susukat sa kanilang katapatan. Depende, sabi ko. Nandito ba kayo ngayon dahil nire-respeto ninyo ako? O dahil bigla akong nagkakahalaga ng 500 milyong piso? Nakita kong nasaktan sila sa tanong ko. Pero si Paulo sa kabila ng lahat ay piniling maging tapat. Pareho, Dad, sabi niya, diretsahan. Nakita niya ang pagkadismaya sa mukha ko, kaya't mabilis siyang nagdagdag. Ang ibig kong sabihin, Dad, oo, ang pera ang nagpamulat sa amin na mga tanga kami. Pero hindi ibig sabihin na mali na kami sa pag-amin na mga tanga kami. Tanga talaga kami. At kung ito ang kinailangan para magising kami, kung ganon, nagpapasalamat ako na nangyari ito kahit na ikinahihiya ko na kinailangan pa itong mangyari. Naramdaman ko ang katapatan sa kanyang mga salita, kahit masakit, iyon ang totoo. Ito ang kailangan ko, sabi ko sa kanila.
Kailangan ko ng espasyo, oras para mag-isip, oras para alamin kung ano ang gusto kong gawin sa nalalabing bahagi ng buhay ko. Hindi ako nangangako tungkol sa mga family dinner o sa Pasko sa Batangas o sa pagpapanggap na okay ang lahat kahit hindi naman. Patas yan, Dad, sabi ni Isabel. At isa pa, dagdag ko, kung bubuuin natin ulit ito, kailangan totoo. Hindi yung lahat ay nagiging mabait lang dahil nakokonsensya o dahil sa tingin nila ay isasama ko sila sa aking huling habilin. Nakita kong napangiwi si Paulo. Deserve namin iyan, sabi niya. Oo, sagot ko, deserve ninyo. Umalis sila makalipas ang halos 1 oras pa ng awkward na pag-uusap. Maraming pangako ang binitawan. Pero sa edad kong ito, natutunan ko ng walang kwenta ang mga intensyon kung hindi ito sasamahan ng gawa. Ang mga sumunod na linggo ay kakaiba. Ang kwento tungkol sa aking platform ay lumabas sa pambansang balita. Nakatanggap ako ng mga tawag mula sa mga business magazine at tech podcast. Tinanggihan ko ang karamihan. Hindi ako interesado sa kasikatan, interesado akong magtrabaho. Binigyan ako ng Apex Ventures ng sarili kong opisina sa kanilang headquarters sa BGC. Simple lang. Isang lugar kung saan pwede kong kausapin ang kanilang development team. Kumuha sila ng 12 batang ininyero para palawakin ang aking platform at gusto nilang maging involvido ako sa lahat ng mahahalagang desisyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong buhay na buhay ako. Mayroon akong layunin. Hindi lang ako basta asawa o ama o isang retiradong inhinyero. Muli, ako ay isang tagapagtayo. Noong Enero, nagsimula kaming mag-asawa na pumunta sa isang marriage counselor, ideya ni Maria na ikinagulat ko. Tuwing Huwebes ng gabi, uupo kami sa opisina ni Dr. Capuor at susubukang kalasin ang 43 taon ng aming pagsasama. Sinusuri namin ang mga magagandang bahagi at ang mga sirang bahagi. Kailan mo unang naramdaman na hindi ka na pinapakinggan? Tanong sa akin ni Dr. Kapoor isang sesyon. Nag-isip ako. Siguro mga 10 taon na ang nakalipas. Malalaki na ang mga bata, may sarili ng buhay. Naging abala si Maria sa kanyang mga aktibidad. Nagtatrabaho pa ako noon, pero naging routine na lang. Tingin ko, tumigil na silang lahat na tingnan ako bilang isang taong patuloy pang lumalago at nagbabago. Naging permanente na ako sa kanilang isipan, si Dad, si Roberto, isang figurang hindi nagbabago. Umiiyak na naman si Maria. Hindi ko alam, sabi niya. Akala ko masaya ka. Akala ko kontento ka na. Akala ko rin, sagot ko. Pero ang pagiging kontento ay iba sa pagiging ganap. Noong Pebrero, nilapitan ako ni Paulo. May dala siyang business proposal. Ang kanyang galing sa marketing kasama ng aking platform. Ang unang instinct ko ay humindi, pero naalala ko ang sinabi ko. Gawa, hindi salita. Tingnan ko ang proposal mo, sabi ko. At maganda ito, magaling. Nag-research siya. Nagplano siya. Hindi na ito isang simpleng ideya. Isa na itong plano. 3 buwan kaming nagtrabaho ng magkasama. At habang ginagawa namin iyon, muli kong nadiskubre ang aking anak. Matalino siya, malikhain, at nakikinig siya. Tunay na nakikinig. Noong Mayo, iprinisenta namin ang ideya sa Apex. Nagustuhan nila. Kinuha nila si Paulo bilang consultant. Si Isabel naman, iba ang naging paraan. Tinanong niya kung pwede niyang dalhin ang kanyang perspektibo bilang social worker sa platform. Paano nakakaapekto ang mga construction projects sa mga komunidad, lalo na sa mga mahihirap? Gumawa kami ng isang advisory board at siya ang namuno dito. Ang kanyang mga ideya ay nagpabago sa aming pag-iisip. At si Maria, nagsimula siyang mag-aral ng computer. Sabi niya, gusto niyang maintindihan kung ano ang ginagawa ko sa bodega sa loob ng 8 buwan. Hindi siya kailanman magiging isang programmer, pero natuto siya ng sapat para magkaroon kami ng mga matalinong pag-uusap tungkol sa aking trabaho. At higit sa lahat, nagsimula ulit siyang magtanong, mga totoong tanong, mga interesadong tanong. Ang klase ng mga tanong na nagpapalagay na ang kausap mo ay may alam na isang bagay na hindi mo pa alam.
ang pamilya ko, unti-unti ay natututong makita ako muli. Isang taon ang lumipas mula noong Paskong mag-isa ako at ngayon papunta kami sa Batangas, lahat kami. Kasama ang boyfriend ni Isabel na may tattoo na nalaman kong isang paramedic pala at isa sa mga pinakamatinong taong nakilala ko. Dala rin ni Paulo ang kanyang bagong girlfriend, isang arkitekto na sabik akong makausap tungkol sa aking platform. Ang hangin ay iba, ang pakiramdam ay iba. Hindi perpekto, pero totoo, may respeto, may pag-uusap. Noong gabi ng Noche Buena pagkatapos ng hapunan, tinawag ako ni Paulo sa labas. Tumayo kami sa may veranda, nakatingin sa lawa na nababalutan ng hamog ng gabi. "Dad," sabi niya, ang boses niya ay seryoso. "Kailangan kong sabihin sa iyo ito." Tumango ako. Noong nakaraang Paskos, patuloy niya, noong sinabi ni Mama na huwag ka nang pumunta, nakahinga ako ng maluwag. Akala ko mas magiging madali ang lahat kung wala ka. Walang tensyon. Huminto siya at huminga ng malalim. "Dad, iyon ang pinakamasamang Pasko ng buong buhay ko. Anak, hayaan mo muna akong matapos, Dad. Hindi lang dahil wala ka doon, kundi dahil kami ang dahilan kung bakit wala ka doon. At habang nandun kami, iniisip ko ang lahat ng mga Paskong nagdaan. Lahat ng mga pagkakataong nagbigay ka ng payo o opinyon at inirapan lang kita o iniba ko ang usapan. Lahat ng mga pagkakataong tinrato kita na parang isang obligasyon na kailangang pagtiisan imbis na isang taong nagmamahal sa amin. Nakita kong nagsisimula ng mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Ang anak ko, 42 anyos, ay umiiyak sa aking harapan. Yung platform, Dad, patuloy niya, sobrang galing nun. Pinago nun ang buhay ko, pero hindi yun ang dahilan kung bakit ako nagsusorry. Nagsusorry ako dahil kahit hindi mo ginawa yun, kahit na natili ka lang retirado at nagkakalikot sa bodega mo, mas karapat-dapat ka pa rin sa mas mabuting trato kaysa sa ibinigay namin sa iyo. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Niyakap ko siya. Ang aking anak. Naramdaman ko ang kanyang pag-iyak sa aking balikat tulad noong bata pa siya at nadadapa. "Pinapatawad na kita, anak," bulong ko. "Pero higit pa doon, ipinagmamalaki kita dahil inamin mo, dahil nagbago ka, dahil handa kang maging mas mabuti." "Masaya ka ba, Dad? Ngayon?" tanong niya. Nag-isip ako. Ang pera, ang pagkilala, ang pamilyang unti-unting nabubuo. Literal, lahat ng iyon ay mabuti. Pero ang tunay na sagot ay mas simple. "Hindi na ako invisible, anak," sabi ko. Iyon ang nagpapasaya sa akin. Ang makita muli. Mula sa bintana nakita ko si Maria na masayang nakikipagkwentuhan kay Isabel. Ang mga ilaw ng Christmas tree ay sumasalamin sa kanilang mga baso ng alak. Ang eksena ay totoo, magulo, komplikado at naghihilom pa rin. Pero totoo. At iyon pala ang mas mahalaga kaysa sa kahit anong halaga na kayang ibayad ng Apex Ventures. Heto ako ngayon, nakaupo sa paborito kong silyang yantok sa beranda. Hapon na, unti-unti nang lumulubog ang araw. Ang kulay ng langit ay pinaghalong dalandan at lila. Napakaganda. Ramdam ko ang dampi ng hangin sa aking mukha. Medyo malamig na pero masarap sa pakiramdam. Tahimik, payapa. Sa ganitong mga sandali, hindi ko maiwasang mag-isip. Magbalik tanaw, napatingin ako sa tasa ng kape na hawak ko. Mainit pa ito. Umuusok pa. Sa tabi nito may platito ng pandesal na isinawsaw ko kanina. Simple lang ang merienda ko ngayon. Pero alam nyo ba, ito ang pinakamasarap na merienda para sa akin. Mas masarap pa ito kaysa sa mga mamahaling steak or buffet na kinakainan namin noon sa mga hotel sa Makati or BGC. Noon, napabuntong hininga ako ng malalim. Noon, akala ko alam ko na ang lahat. Akala ko hawak ko na ang mundo. Ang definition ko ng tagumpay ay nakasulat sa tseke, nakabase sa dami ng numero sa bankbook. Noon, kung tatanungin mo ang Roberto noong 10 taon na, ang nakakaraan, sasabihin niya sa iyo na ang tagumpay ay ang pagkakaroon ng 5 milyong piso sa bangko. O di kaya ay ang pagmamaneho ng pinakabagong modelo ng sasakyan. Iyon ang akala ko. Iyon ang hinabol ko. Takbo dito, takbo doon, meeting dito, pirma doon. Hindi ko napansin na sa kakahabol ko sa pera, may napag-iiwanan ako.
At ang masakit, ang napag-iiwanan ko pala ay ang sarili ko at ang pamilya ko. Naalala ko pa ang pakiramdam noon. Uuwi ako ng bahay galing sa opisina. Pagod na pagod. Ang likod ko parang bibigay na. Ang utak ko puno ng problema. Pagpasok ko sa pinto, nandoon ang mga anak ko, nandoon ang asawa ko, nagtatawanan sila. Nanonood ng TV, pero pagdating ko, parang tumatahimik ang lahat. Parang may dumaang anghel, sabi nga ng matatanda. Pero hindi anghel ang dumaan. Si Roberto lang. Ang tatay na laging galit, ang tatay na laging pagod, ang tatay na laging abala. Umupo ako noon sa hapagkainan, kumpleto kami. Masarap ang ulam, sinigang na baboy at pritong isda, pero ang pakiramdam ko noon, wala ko doon, invisible. Iyan ang salitang laging tumatatak sa isip ko noon, invisible ako. Oo, nakikita nila ang katawan ko, nakikita nila na may tao sa kabisera ng mesa, pero hindi nila nakikita si Roberto. Ang nakikita lang nila ay ang provider, ang tagabigay ng pera, ang tagabayad ng kuryente, ang tagabayad ng tuition. Pag nagsasalita ako noon, parang hangin lang sa kanila. Tatango lang sila, tapos balik na sa pag-uusap nila. Para bang hindi mahalaga ang opinion ko, para bang laos na ang mga sinasabi ko. Masakit iyon. Sobrang sakit. Para akong isang lumang radyo na naka-display lang sa sala, pero hindi na pinapakinggan. Pero ngayon, iba na. Napangiti ako habang hinihimas ang hawakan ng silyang yantok. Kanina lang tumawag ang apo ko, si Kaloy. Nasa kolehiyo na siya. Sabi niya sa akin, "Lolo, may project kami sa eskwela tungkol sa negosyo. Pwede po ba humingi ng payo? Kayo po kasi ang pinakamagaling na kilala ko pagdating sa diskarte." Narinig niyo ba yon? Ako daw ang pinakamagaling na kilala niya. Hindi ako tinawagan ni Kaloy para humingi ng pera. Hindi siya humingi ng baon. Hindi siya nagpapabili ng bagong sapatos. Humingi siya ng payo. Humingi siya ng oras ko. Gusto niyang marinig ang boses ko. Gusto niyang malaman ang nasa isip ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na naman. Pero hindi na ito yung sakit na naramdaman ko noon. Iba na ito. Nakikita na niya ako. Hindi na ako invisible. Ito pala ang tunay na yaman, hindi ang milyon-milyong piso. Aanhin ko ang maraming pera kung ang tingin naman sa akin ng pamilya ko ay isang bangko lang na nilalapitan pag may kailangan. Ang tunay na yaman ay ang respeto, ang pagmamahal, ang pakiramdam na mahalaga ka pa rin, na may saysay ka pa rin. Ngayon, sa edad na 67, sabi ng iba, matanda na raw ako. Sabi ng iba, dapat magpahinga na lang ako. Umupo na lang daw at magantay ng takip silim, pero mali sila, maling-mali sila. Tumingin ako sa malayo. Sa may bakuran, doon sa maliit na kapirasong lupa na pinalinis ko noong isang linggo, may bago akong proyekto. Hindi ito malaking building, hindi ito kumpanya na ipapasok sa stock market. Ito ay isang simpleng taniman, isang community garden. Plano kong turuan ang mga kapitbahay, lalo na ang mga kabataan, kung paano magtanim ng sarili nilang gulay. Kamatis, talong, okra, sitaw. Gusto kong ibahagi sa kanila na masarap kumain ng galing sa sariling pawis. Simple lang, di ba? Pero para sa akin, napakalaki nito. Tuwang-tuwa ako habang nagpaplano. Bumili na ako ng mga buto. Bumili na ako ng mga gamit sa pagbubungkal. Pakiramdam ko, bumalik ako sa pagiging 20 anyos. Puno ng enerhiya, puno ng pangarap. Dito ko napatunayan ang isa pang bagay. Ang pagtanda ay nasa isip lang. Totoo, sumasakit na ang tuhod ko minsan. Malabo na rin ang mata ko kung walang salamin. Mabilis na akong mapagod kung aakyat ng hagdan. Pero ang puso ko, ang isip ko, masigla pa rin. Marami sa atin, lalo na tayong mga may edad na, ang natatakot sa salitang laos. Laos. Napakasakit pakinggan ng salitang yan. Parang sinasabing tapos na ang silbi mo, itapon na, wala nang halaga. Pero ngayong hapon habang ninanamnam ko ang kape ko, napagtanto ko ang isang katotohanan. Hindi ka malalaos kung hindi ka titigil. Uulitin ko para sa sarili ko, para tumatak sa utak ko. Hindi ako malalaos hanggat patuloy akong natututo, hanggat patuloy akong nagmamahal, hanggat patuloy akong gumagawa ng mabuti. Ang tao ay parang puno. Kapag tumigil ito sa paglago, doon pa lang ito nagsisimulang mamatay. Pero hanggat may umuusbong na bagong dahon, kahit gaano pa katanda ang puno, buhay na buhay ito, matatag, may silbi.
nakakapagbigay ng lilim. Ako ang punong iyon. At ang mga bagong dahon ko ay ang aking mga bagong karanasan, ang aking bagong proyekto sa hardin, ang pakikipagkwentuhan ko sa aking mga apo, ang pag-aaral ko kung paano gumamit ng video call para makausap ang mga kamag-anak sa probinsya. Lahat ng ito ay patunay na hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lang ang second half ng buhay ko, at sa tingin ko mas maganda ang laro sa second half. Mas matalino na ako ngayon, mas pasensyoso, mas marunong nang pumili ng laban. Kanina lumabas si Minda, ang asawa ko. May dala siyang platito ng mangga, hinog na hinog, kulay ginto. "Oh, Roberto," sabi niya sabay lapag ng mangga sa mesa, "magmerienda ka muna, baka lumamig na yang kape mo." Tumingin ako sa kanya, ang dami na rin niyang puting buhok. May mga guhit na rin sa gilid ng kanyang mga mata. Pero nang ngumiti siya, nakita ko pa rin ang dalagang niligawan ko 50 taon na ang nakakaraan. Hinawakan ko ang kamay niya. Mag-aaspang na rin ang kamay niya tulad ng sa akin, pero mainit, buhay na buhay. "Salamat, Minda," sabi ko. "Bakit ka nakangiti dyan?" tanong niya habang umuupo sa kabilang silyang yantok. "Wala lang," sagot ko. "Naisip ko lang, ang swerte ko." Tumawa siya ng mahina. "Ngayon mo lang nalaman, matagal na kitang sinasabihan yan." Tumawa na rin ako, ang sarap ng tawa namin. Hindi ito yung tawa sa mga party na pilit. Hindi ito yung tawa para lang makisama. Ito yung tawa ng 2 taong payapa ang kalooban. Dito ko naramdaman ang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng pera. Dati naiinggit ako sa mga kumpare ko na nagta-travel sa Europe taon-taon. Naiinggit ako sa mga may malalaking rest house sa Tagaytay o sa Baguio. Pakiramdam ko noon na pag-iiwanan ako. Pero ngayon, tinitignan ko si Minda. Tinitignan ko ang aming simpleng bahay. Naririnig ko ang tahol ng aso namin sa bakuran. Naririnig ko ang radyo ng kapitbahay na nagpapatugtog ng lumang kanta. Wala na akong hahanapin pa. Sapat na ito. Sobra-sobra na ito. Ang tagumpay pala ay hindi isang karera. Hindi ito pabilisan. Hindi ito paunahan sa finish line. Ang tagumpay ay ang paggising mo sa umaga na may ngiti sa iyong labi. Ang tagumpay ay ang pagtulog mo sa gabi na walang mabigat na dinadala sa dibdib. Ang tagumpay ay ang malaman mo sa kaibuturan ng iyong puso na may nagmamahal sa iyo at mayroon ka ring minamahal. Kaya sa mga kapwa ko senior citizen na nakikinig, o kahit sa mga bata pa na nagmamadaling yumaman, heto ang payo ng isang Lolo Roberto. Huwag kayong matakot tumanda. Ang edad ay numero lang sa kalendaryo. Huwag kayong matakot na magsimula muli. Kahit 70 anyos ka na, pwede ka pang matuto maggitara, pwede ka pang matuto magsayaw, pwede ka pang magnegosyo. Ang mahalaga, huwag ninyong hayaang sabihin ng mundo kung sino kayo. Kayo ang may hawak ng manibela ng buhay ninyo. Kung sa tingin ng iba ay, laos ka na, ngitian mo lang sila. Ipakita mo sa kanila na ang lumang alak ay mas masarap. Ipakita mo sa kanila na ang lumang kawayan ay mas matibay humarap sa bagyo. Inubos ko na ang kape ko. Ubos na rin ang pandesal. Madilim na ang paligid. Ang mga kuliglig nagsisimula ng humuni. Oras na para pumasok sa loob. Hinihintay na ako ng pamilya ko para sa hapunan. Naamoy ko na ang niluluto nilang adobo. Tumayo ako mula sa silyang yantok. Inunat ko ang aking likod. Ang sarap mabuhay. Ito ako si Roberto. 67. May rayuma minsan, makakalimutin minsan. Pero masaya, kontento. At higit sa lahat, nakikita, hindi na ako invisible. At para sa akin, iyon ang tunay na tagumpay. Kaya't sa inyong lahat, magandang gabi. At sana mahanap nyo rin ang inyong sariling kahulugan ng tagumpay, hindi sa pitaka kundi sa puso. Hanggang sa muli.